Pag-aralan po natin, no, sa passage na ito, isinalaysay po ng writer. No, ang writer ng gospel na to si Matthew. Isinalaysay po niya kung paano dumating ang Messiah dito po sa mundo. Okay? Pag-aralan din po natin yung mga detalye sa passage na ito. Pagbubulayan po natin kung ano po yung mga kaganapan. At kung ano ang leksyon na matutunan po natin, no, sa pangyayaring ito. Paano natin maisabuhay, mai-apply, ano ito ngayon sa buhay natin. So yan po ang goal ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. The birth of the Messiah. Tatlong bagay lang po, tatlong katotohanan na atin pong pagbubulayan ngayon. So firstly, yung una pong katotohanan na makita natin nasa verse 18. The miraculous conception. Okay? The miraculous conception, ang milagrosong pagbubuntis. Now, tingnan natin ang verse 18. Kung walang Bible, andyan po. Kung makita po ninyo. Sabi po ng verse 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Okay? She was found with child of the Holy Ghost. So si Mary this time engaged kay Joseph. Pero bago sila ikinasal, si Mary po nabuntis. Okay, yan ang kalagayan. She was found with child of the Holy Ghost. Para mas maintindihan natin kung anong nangyari, in Luke chapter 1, verse 35, now let me read Luke chapter 1, verse 35. Umpisa tayo sa verse 26. Okay, so babasahin ko yung King James. So ito po ay ESV version. I-set aside ko lang muna ito. Para mag-uniform po ang ating babasahin. Verse 26 ng Luke chapter 1, bago tayo darating sa verse 35. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Nasa verse 27 po yan. Verse 28. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Verse 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Si Mary po, kagaya lang din po siya ng mga babae. Natural, normal na babae. No? Katulad po ng mga kababaihan ngayon. Kaya lang si Mary during that time, siya po yung napili na maging instrumento na kung saan doon po ma-develop si Jesus Christ sa kanyang sinapupunan at lalabas si Jesus Christ. Okay? So sa lahat ng mga babae, during that time, si Mary po ay may takot sa Diyos, si Mary po ay maganda ang relasyon sa Diyos, si Mary ay naging instrumento ng Diyos. Dito, kinausap po siya ng anghel. At sabi po ng anghel, Mary, fear not, for thou hast found favor with God. Can you imagine, no?
What a privilege kay Mary na isa ka na maging yung sa harap ng Diyos ay ikaw ay favored ka in the eyes of God at gagamitin ka ng Diyos. Verse 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shalt call his name Jesus. Dito po, sabi ng anghel, si Angel Gabriel kay Mary, Mary, mabubuntis ka. Manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo siyang si Jesus. Verse 32, he shall be great. Yung bata na yon na kanyang dadalhin, he shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Verse 34, nagtaka ngayon si Mary. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Paano mangyayari yung sinasabi mo, dalaga pa ako? Paano ako mabubuntis? I'm still a virgin. Okay? Kaya even si Mary, nagtataka siya kung paano mangyari yung sinasabi ng angel na mabubuntis siya. And verse 35, ito na po ang sagot ng anghel. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost, the Holy Spirit, shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Makita natin sa mga passages na ito na ang pagbubuntis ni Mary kay Jesus ay talagang isang milagrosong pagbubuntis. The miraculous conception. Okay? Ibig sabihin, ang pagbubuntis ni Maria ay hindi po gawa ng tao. Tandaan po natin yan. Hindi po gawa ng tao ang kanyang pagbubuntis. Kaya nga si Joseph, hindi niya po yun totoong tatay. Okay? Inadapt lang siya ni Joseph. Pero hindi po galing si Jesus sa kay Joseph. Okay? So, miraculous conception. Kasi yung kanyang pagbubuntis, hindi po gawa ng tao, kundi ito po ay bunga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng angel, the Holy Ghost shall come upon thee. And the power of the highest shall overshadow thee. Yan ang explanation ng anghel kay Mary. Okay? Kaya nga po may tinatawag na virgin birth. Nanganak ang isang birhen. During that time, sabi ko, si Mary, virgin pa siya. Can you imagine, yun lang ang record sa Bible na may isang birhen na nabuntis. Napaka-imposible po, lalo na sa mga kababaihan, na mabuntis ang isang babae. No? Without sexual relationship. No? Without sexual intercourse. Milagro na lang kung ang isang babae, walang untouched yung babae na yon, then lumobo ang tiyan. At yan ang kondisyon ni Mary. Kaya nga, even siya mismo nagtataka, paano mangyari yon? Paano ako mabubuntis? Kaya nga, milagrosong pagbubuntis ito. Kasi Diyos po ang kumilos po sa sinapupunan ni Mary. Okay? Kaya po may virgin birth. Yung miraculous conception, at the same time yung virgin birth, alam nyo ba may purpose yun kung bakit ganon ang paraan ng Diyos para mailabas si Jesus Christ? Now let me share mga truths about virgin birth. Bakit may virgin birth? Bakit may miraculous conception?
Number one, para ma-fulfill ang prophecy. To fulfill the prophecy. The virgin birth fulfilled the prophecy in the Old Testament. Sa Old Testament pa lang, mayroon na pong propesya. Now, look at your Bible please in Isaiah chapter 9 and verse 6. Isaiah chapter 9 and verse number 6. Ang sabi po dito, si Prophet Isaiah, no? Propeta po siya. Ang sabi sa verse 6, "For unto us a child is born." Yung child na tinutukoy dyan, si Jesus po yan. "Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So sabi ni Prophet Isaiah, mayroon ng propesya, may isang bata na ipapanganak. At yung batang yon, alam ng lahat sa Old Testament na ang Diyos ay mag-provide ng Messiah. They are looking forward na may Messiah. Hindi lang nila alam kung sino yung Messiah na ipinangako. Hindi nila alam kung sino yung Messiah na nakaprophesy. Hindi nabanggit sa Old Testament na yung son, yung child na binanggit dito, si Jesus pala yun. E paano natin malaman na na-fulfill na yon? Sa Isaiah chapter 7 verse 14, nag-specific ang Diyos. Isaiah 7 verse 14, nagbigay siya ng sign para malaman nyo na yung batang yon ay yun yung Messiah kasi mayroon akong palatandaan. Anong sabi sa verse 14? "Therefore, the Lord Himself shall give you a sign." Anong sign? "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Old Testament pa to. Sa time pa to ni Prophet Isaiah. Okay? So doon pa lang, na-prophesy na mayroon pong ipapanganak na Messiah. You know what? Yung prophecy na Isaiah 7 verse 14, yung date po niya nakasulat yan around 734 to 732 BC. Ipinanganak si Jesus Christ 4 BC. So yung time span, umabot po ng 734 BC para ma-fulfill itong prophecy na ito. Sa Old Testament, alam nang nila may bata ipapanganak ng isang birhen. Now, balik tayo sa Matthew chapter 1. Ito ang fulfillment. Si Mary pala yun ang tinutukoy. Si Jesus pala yun, yung batang yun. Kaya nga, nagkaroon ng virgin birth dahil para ma-fulfill yung prophecy. Kasi yun nga ang Messiah ipapanganak sa ganung kaparaanan. Kung hindi ipinanganak si Jesus sa ganung paraan, hindi siya yung promised Messiah. Okay? So the purpose of the virgin birth is to fulfill the prophecy. The second purpose, to preserve His sinlessness. To preserve His sinlessness. The virgin birth ensured that Jesus did not inherit the sinful nature of Adam. Si Jesus lang po ang ipinanganak dito sa mundo. Nag-iisa po siya na ipinanganak dito sa mundo na walang bahid ng kasalanan. You know why? Hindi namana ni Jesus Christ ang sin nature ng tao. Yun ang purpose ng virgin birth. Bakit dumiretso na siya doon sa sinapupunan? Para hindi niya mamana ang makasalanang pagkatao ng isang tao.
Kung si Jesus dumaan sa tamang proseso, namana po niya yung makasalanang kondisyon ng tao. Makasalanan din siya. Kung galing lahat kay Adam, makasalanan din siya kasi lahat ng taong galing kay Adam may sin nature. So paano maging sinless itong Messiah natin? Ang paraan lang ng Diyos, virgin birth. Miraculous conception. Si God nang gumawa ng paraan. Akong kikilo sa sinapupunan ni Mary. Para itong batang ma-develop, hindi ngayon maka-inherit ng sin nature to preserve the sinlessness of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sa verse 35, the Holy One to be born will be called the Son of God. So yan ang pangalawang purpose kung bakit po may miraculous conception, bakit may virgin birth. Number 3, to reveal His divinity and humanity. The virgin birth shows that Jesus is fully God, conceived by the Holy Spirit, and fully man, born of the Virgin Mary. So si Jesus Christ, para i-reveal po na si Jesus Christ Diyos at si Jesus Christ tao din. Okay? We believe that Jesus is God, man. 100% God, 100% man. Diyos na nagkatawang tao. Okay? To reveal His divinity and humanity. John chapter 1, 1 and 14, sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinong Word ito? Si Jesus ito. Kasi sa verse 14, ang sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao. Yung Diyos. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. To reveal His divinity and humanity. That's the third purpose. Bakit may miraculous conception? Bakit may virgin birth? Number 4, to be the worthy Savior. Jesus, being sinless, is the only one qualified to pay for the sins of humanity. 1 John 3:5, but you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. Siya, walang kasalanan, pero dumating siya para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kung wala pong virgin birth, pag wala pong miraculous conception, si Jesus ay hindi magiging worthy na Savior. Kasi nabahiran siya ng kasalanan. Pero because of the virgin birth, because of the miraculous conception, siya po ay naging worthy na tagapagligtas. Number 5, to demonstrate God's power. The virgin birth demonstrates God's power to accomplish the impossible. Kay Mary, nung sinabihan siya ng anghel, nagtataka siya paano mangyari yon. Kaya nga sa verse 37, sabi ni Angel Gabriel kay Mary, for with God, nothing shall be impossible. Amen? Amen. Sa Diyos po walang imposible. Sa tao, paano mangyari yon? Kaya don't underestimate the power of God. Kasi yung imposible sa tingin natin, posible pa yan sa Diyos. Akala natin mahirap ang sitwasyon natin, give up na tayo. Napakababaw ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kung malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, alam mo na kaya niyang gawing posible ang mga imposibleng bagay. Okay? Ang milagrosong pagkakabuntis ni Maria kay Hesukristo ay nagpapakita ng kapangyarihan, katuwiran, at katapatan ng Diyos. Ito din ay paalala sa atin na ang kanyang mga paraan ay lampas sa pang-unawa ng tao. Alam niyo, hindi lahat na ginagawa ng Diyos maunawaan po natin.
Hindi lahat ng kanyang gagawin sa buhay natin, maintindihan po natin. Minsan lang, kailangan lang ng Diyos sa atin, magtiwala ka lang. Kahit hindi mo naintindihan, but trust me. Si Mary, Lord, hindi ko yan maintindihan. Sige, magtitiwala ako sa iyo. Lampas po sa pangunawa ng tao. At makikita din natin na ang pangako ng Diyos ay lagi po niyang tinutupad. Ibig sabihin, when God promised, He will always fulfill that promise. Nangako siya na mayroong Messiah na fulfill. Ano pang mga pangako ng Diyos sa buhay mo? Expect mo, i-fulfill ng Diyos yan in His own time. Marahil, maghihintay tayo ng matagal, maghihintay tayo ng ilang taon, but God will always fulfill His promise. Tandaan po natin yan. The miraculous conception, ang miraculous conception ay parte po ng kaparaanan ng Diyos para may sakatuparan ng kanyang planong kaligtasan para sa sangkatauhan. Parte po yan ng plano ng Diyos. Ito din ay nagtataas kay Jesus bilang nagtatanging tagapagligtas na walang kasalanan na nag-uugnay sa tao at sa Diyos. Take note for this. Jesus is the only qualified Savior. Amen? Ano bang qualification ng Savior? Ano yan? Tatlo yun eh. The first qualification para ikaw maging Savior, una, kailangan 100% God. Kaya tayo, hindi natin kayang iligtas sarili natin. Una sa lahat, hindi naman tayo Diyos. The first qualification of a Savior is 100% God. Number two, He must be 100% man. Kaya po si Jesus, nagkatawang tao. Kasi paano siya mamamatay sa cross kung wala siyang laman? Paano niya ibubuhos ang kanyang dugo kung hindi siya nagkatawang tao? So the requirement sa isang Savior, kailangan maging tao siya. Kaya po siya ipinanganak, mga kapatid. At hindi lang yon, not only 100% God, not only 100% man, He must be 100% sinless. Dapat wala siyang kasalanan. At yung virgin birth, yun yung solusyon ng Diyos. Para maging qualified po si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Ang tanong, qualified ba tayo sa ganong qualification? Hindi. Kaya hindi natin kayang iligtas sarili natin. We need a Savior na qualified. Si Mary, hindi po siya Savior. Why? Una sa lahat, si Mary hindi Diyos. Pangalawa, si Mary, totoong tao siya. Check. Pero si Mary, hindi sinless. Alam niyo, ang sabi ni Mary, kailangan niya ng tagapagligtas. Si Joseph, ganun din. Ibig sabihin, sa lahat ng tao dito sa mundo, si Jesus lang ang perfect. So, since si Jesus lang ang sinless, siya lang ang qualified na Savior. Wala na pong iba. Kung hindi ka pa lalapit sa Savior na qualified sa standard ng Diyos, sino ang lalapitan mo? Because there is only one Savior, and that is Jesus Christ. Anong leksyon? The first lesson, learn to trust God's plan in your life. Matuto po tayong pagkatiwalaan ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Just as God fulfilled His promise through the virgin birth, we can trust Him to fulfill His promises in our lives, even when circumstances seem impossible. Learn to trust God's plan in your life. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Ang Diyos may plano sa bawat isa sa atin, pero nagtitiwala ba tayo sa Kanyang plano? Learn to trust God's plan in your life. Second lesson, believe in the divinity and humanity of Jesus. Kailangan mong maniwala na si Jesus Diyos at
Ganon din si Jesus Christ ay nagkatawang tao. He is the only one qualified to save us. Kaya sabi na, accept Him as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya. Tanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Kinilala mo na ba si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas? Kasi kailangan mong sumampalataya kay Jesus para ikaw ay Kanyang iligtas. Okay? Live a holy life just like your Master and Savior. Jesus' sinless nature challenges us to strive for holiness and purity through the power of the Holy Spirit. So since ang ating Panginoon, sinless po siya, at siya naman ang ating tagapagligtas, dapat mamuhay din po tayo ayon sa kabanalan na gusto ng Diyos sa atin. Yes, hindi po tayo perfect, pero tutulungan ka ng Diyos mamuhay ng matuwid, mamuhay ng klaseng buhay na nakakalugod sa Diyos kung magtiwala ka sa kapangyarihan niya. Tutulungan ka niyang magbago. Okay? Proclaim the gospel of Jesus courageously. Itong nangyari ng kapanganakan ni Jesus Christ, magandang balita yan na ipinanganak si Jesus. Sino ba yung first visitor ni Jesus? Yung una niya po, kauna-una ang bisita ni Jesus Christ nung ipinanganak siya. Mga shepherd. No? Si Jesus Christ po, ipinanganak doon sa manger, tapos nag-announce ang anghel, punta kayo doon, ipinanganak na ang inyong tagapagligtas. Kaya nga nagkantahan ng mga anghel, na-record yan sa Luke. Natakot sila kasi yung mga shepherd nagbabantay ng kanilang mga tupa. Tapos biglang nagpakita yung mga anghel, nagbigay ng good news. Kaya yung first caroling naganap nung si Jesus Christ ay ipinanganak. Kumanta ang mga anghel. Tapos sabi ng mga anghel, puntahan nyo, andun sa manger. Malalaman nyo kasi yung bata nabalot ng lampin. Ay nung pumunta sila, totoo nga ang sinabi ng mga anghel. Nakita nila si Jesus Christ, si Mary, si Joseph, andun sa manger. Yung first visitor ni Jesus, shepherds. At yung shepherd, after po na nakita si Jesus Christ, nung bumalik sila, sinabi nila yung good news. Ipinanganak na ang Savior. Share Jesus Christ. Kasi may pag-asa na po tayo. May solusyon na ang Diyos sa kasalanan ng tao. Okay? Ganon din ang ginawa ng mga wise men. Okay? Correction. Wise men po yun ha, hindi three kings. Yung tradisyon, itinuro ng tradisyon, three kings. Pinangalanan pa nga no? Sino daw yon? Si Melchor, si Baltasar, at si Gaspar. Now, sa Bible po, walang pangalan. Hindi three kings yon. Kundi ang sabi ng Bible, sila po ay mga wise men. Mga magi. Okay? Mga astrologer sila, galing sa east, pumunta sila sa Jerusalem. Hinanap nila si Jesus Christ. Kaya sinundan nila yung star. Nung dumating sila, si Jesus Christ po wala na sa manger. Yun ha. Kaya hindi po nagsabay ang shepherd at saka yung wise man doon sa pasungan. Hindi po sila nagsabay. Yung andun lang sa pasungan, shepherds lang po yun. Pagdating ng wise men, si Jesus Christ nasa bahay na sila. At yung edad ni Jesus Christ, 2 years old, pababa. Okay? Kasi nag-travel pa sila for 2 years. So pagdating nila, malaki na po si Jesus. So mali po, ang mga nakikita natin na mga decoration minsan, nagkukontradict po sa Bible. No? Kaya po mag-ingat po tayo ha, mga kapatid. Hindi lang ibig sabihin maganda sa tingnan. Tingnan din natin kung biblical ba o baka mali na yung doktrina. No? So, hindi po sila nagsabay.
So yung kagandahan, they proclaim the good news courageously. Claim God's power in impossible situation. As Bible believers, we should claim the power of God in our lives and trust Him for the impossible situations we face. I-claim natin, kayang gawing posible ng Diyos ang imposible. So the first one is the miraculous conception. Number 2, nasa verse 19 po, balikan po natin yung talata. Nasa verse 19. The second point, the marital complication. Now look at verse 19. Then Joseph, her husband, okay, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Now, her husband. Now, si Joseph at si Mary, intindihin muna natin yung kanilang kalagayan this time. Kasi nagkaroon na parang komplikado po ang kanilang sitwasyon dahil po sa nangyari kay Mary. At intindihin po natin, si Joseph at si Mary, malalagay po ang kanilang betrothal or engagement sa delikado dahil sa miraculous conception na ito. Okay? Now, sa Jewish marriage, may 3 po na steps ang kanilang yung pag-aasawa po nila. Okay? Number 1, the families or the 2 families agreed to the union. Kaya lang dito, hindi naman nabanggit yung parents ni Joseph at ni Mary. Pero according sa practice ng mga Hudyo, dapat magkasundo ang bawat pamilya. The second step, a public announcement was made. No, mayroong announcement na gagawin. At this point, the couple was engaged. So yung kanilang engagement, parang katulad lang din ng engagement, no, sa panahon natin. Kaya lang, yung engagement nila, ito yung pagkakaiba. Sa kanilang batas, they were already considered as husband and wife. Kahit hindi pa sila nagsasama. Engagement pa lang yun, ha? Pero sa mata ng tao, sa batas nila, considered sila na husband and wife. Kaya nga, ang sabi dito sa verse 19, then Joseph, her husband, being a just man. So, engaged sila. Then, yung pangatlo muna. This was similar to engagement today, except that their relationship could be broken only through death or divorce, even though sexual relations were not yet permitted. Kahit engaged po sila, hindi agad-agad mawawala yung relationship na yon. Maliban na lang kung may mamatay or yung isa sa kanila ay maging unfaithful. So yung engagement, pwede palang mapawalang bisa yon through divorce. Ibig sabihin, itong si Joseph, kung mapatunayan na si Mary ay hindi siya loyal, nabuntis ng ibang lalaki, pwede si Joseph, in the middle of their engagement period, pwede siyang magsabi, mag-file ng certificate of divorce na this woman is not loyal to me. In the middle of our engagement period, siya naman ay, okay? So yun yung engagement. Then after that, after dapat ng engagement period na yon, then the couple was married and began living together. Doon pa lang sila pwedeng magsama. So kahit husband and wife ang pagkilala sa kanila, hindi pa sila pwedeng magsiping. Hindi pa sila pwedeng magsama. Okay? Now, betrothal, ang betrothal ay ang unang yugto ng kasal kung saan ang lalaki at babae ay formal na nagiging mag-asawa sa paningin ng batas, ngunit hindi pa sila nagsasama. Okay?
So since itong po si Mary and Joseph engaged, yung kalagayan ni Mary na nabuntis siya, naglagay sa kanya sa isang iskandalo. Pwedeng maglagay sa kanya sa isang iskandalo. Pwedeng masira ang relasyon ni Joseph at ni Mary dahil sa kanyang kondisyon. Pwede hindi matuloy ang kanilang kasal kung ma-found out na itong si Mary ay hindi naging tapat kay Joseph. Kaya nga, the marital complication. Naging komplikado ngayon yung kanilang pagsasama. Now, did Joseph and Mary experience marital complications because of the miraculous conception? Now, ang sagot po ay oo. Na-experience po nila. Now, tingnan po natin. Balik tayo sa verse 18. Hanggang verse 25 po yan. Mary's pregnancy, tingnan natin ang kalagayan niya. Mary was found to be pregnant through the Holy Spirit before she and Joseph came together as husband and wife. This would have been culturally scandalous and could have caused great misunderstanding and distress, especially for Joseph. Tingnan po natin, kung ikaw si Joseph, mga lalaki, ikakasal ka na sa isang babae, malapit na kayong ikasal, engaged na kayo. Anong feeling mo bilang isang lalaki na unti-unti mong napapansin, lumalaki ang tiyan ng babaeng pakakasalan mo? Alam mo, hindi kayong tatay. Sa palagay nyo, anong iisipin ni Joseph that time? Baka may ibang lalaki si Mary. Ano sa palagay nyo ang feeling ni Joseph that time? Na habang tumatagal, lumalaki ang tiyan. Siguro na witness din ni Joseph, naglilihi. Kaya, sabi dito, then Joseph, her husband, being a just man. Kasi itong si Joseph, isang taong may takot sa Diyos. Isang taong may pananampalataya sa Diyos. He obeyed God. Alam niya yung scripture. Alam niya na pwedeng malagay si Mary sa alanganin. Alam niyo kung mapatunayan na unfaithful si Mary, according sa batas nila, stone to death po ang penalty. Mamatay po si Mary dito. Kaya sabi niya, and not willing to make her a public example. Ayaw niya si Mary mapahiya. Ayaw niya na lumala iyong sitwasyon. Kaya sabi niya, sabi dito, was minded to put her away privily. So naisip niya, iiwan ko na lang siya ng sikreto. Kasi hindi niya naintindihan yun kung anong nangyari sa kanya, kay Mary. So yun ang initial reaction po ni Joseph. Joseph, being a righteous man, planned to divorce Mary quietly to avoid public disgrace. Can you imagine, ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao? Kilala sila sa mga tao na matuwid, may takot sa Diyos. Tapos, bigla lang si Mary, ano kaya ang sasabihin ng mga tao? So, hindi pa tapos yung engagement nyo. Nabawal sa kanila yung pagsasama. Sa part naman ni Joseph, kilala siya na being a just man. Kung sakaling iisipin ng ibang tao, Brad, hindi pa nga tapos yung engagement, una ka na, hindi mo talaga mapigilan yung pagmamahal mo. Tingnan nyo kung gaano ka reputasyon po nila ang nakataya po dito. Because of the miraculous conception. So this shows that he initially struggled to believe the nature of the miraculous conception. Siguro na hindi rin alam ni Mary kung paano ipaliwanag kay Joseph. Darling, taran,
Hindi ko alam, pero bakit lumubo? Hindi niya alam kung paano. Kaya po makita natin dito, ang Diyos na po ang nag-intervene. Kinausap ng anghel sa pamamagitan ng panaginip si Joseph. Okay? Pupunta tayo dyan. So, anong lesson po dito? Faith in God's plan again. No? Joseph and Mary trusted God despite the challenges and societal misunderstandings. Nagtiwala pa rin sila sa Diyos. No? Pwede ako ma-misinterpret, pwede kami iba ang pagtingin ng mga tao sa amin, pero nagtiwala sila sa plano ng Diyos. Obedience to God. Nag-obey pa rin sila. Si Joseph, tingnan natin. Joseph's acceptance of Mary and Jesus shows his humility and submission to God's will. Yung pagtanggap niya kay Mary, pagtanggap din yun sa kalooban ng Diyos. Ano pang lesson? Handling relationship in a biblical way. Their story highlights the importance of clear communication. Mahirap pala, no? Sa mga may asawa, may mga relasyon. Importante ang clear communication. Kasi pwede kayong mag-away, pwede kayong maghiwalay dahil hindi lang kayo nagkaintindihan. So, clear communication, importante po. Faith sa Diyos. And reliance on God to overcome misunderstanding. Normal lang po sa mag-asawa na may misunderstanding, may away-away. Pero ang importante dyan, ilagay nyo si God sa sentro ng buhay po ninyo, ng relasyon nyo na mag-asawa. Kasi kahit may mga differences kayo, si God po ang mag-hold sa inyong relationship. Without God, pwede pong masira yan. No? So, ang Diyos po ang importante dyan. This incident shows that while complications arose, their faith and obedience helped them navigate the difficulties, ultimately fulfilling God's redemptive plan. Yung pangatlo po. Nandyan pa kayo? Minsan lang naman tayo mag-celebrate. Number 1 is the miraculous conception. Number 2 is the marital complication. The third one last, the meaningful conclusion. Okay? Verses 20 to 25. Verse 20. But while he thought on these things, anong ibig sabihin doon? Kasi naisip nga niya, plano niya, hiwalayan si Mary. Sekreto lang. While he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. Habang natutulog siya, nagpakita si Angel Gabriel sa panaginip, saying, ano sabi? Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Dito pa lang naliwanagan si Joseph. Dito pa lang niya naintindihan na ay si Mary pala, loyal naman talaga siya. Si Mary pala, hindi naman pala talaga siya hindi niya ako niloko. Kasi yung sinapupunan niya pala, nawa pala talaga ng Diyos yun. Kaya sabi niya, sabi ng anghel, huwag kang matakot na gawing mong asawa itong si Mary. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So this passage illustrates God's active involvement in Joseph's life and his significant role in the birth of Jesus. So may intervention po ang Diyos. May intervention ng Diyos. Ang Diyos na po ang gumawa ng paraan para ipaliwanag kay Joseph ang nangyari. Then, verse 21. Ito yung encouragement ng Diyos kay Joseph. The angel told Joseph not to fear or hesitate to take Mary as his wife.
This served as an encouragement and assurance, showing how God addresses fear and provides guidance in uncertain moments. Sa oras na takot ka, sa oras na hindi mo alam, ang Diyos nagbibigay po ng encouragement sa atin. Kaya sabi sa verse 21, and, basahin natin, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. The name Jesus means Savior. For he shall save his people from their sins. Siya po ang tagapagligtas. Sa pangalan pa lang, andun na po ang kahulugan. Jesus is our Savior. Okay? Verse 22, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is, or God with us. Emmanuel means God with us. So ito yung fulfillment of prophecy. Yung promise na sa Isaiah, yung fulfillment na kita natin sa Matthew. Okay? So ano ang action na ginawa ni Joseph after na nag-intervene ang Panginoon? Basahin natin. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. 25, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Yung word na knew, ibig sabihin, hindi niya muna ginalaw itong si Mary. No? So, ibig sabihin ganito po, Joseph chose to obey God's command without delay. Nung sinabihan na siya, huwag kang matakot na maging asawa si Mary. Okay? This time, sinabihan siya, iuwi mo si Mary. Iuwi mo si Mary. Huwag kang matakot na maging asawa siya. Iuwi mo siya. Okay? Ngayon, ito po. Yun ang sinabi ng anghel para maproteksyonan si Mary. Okay? Titingnan po natin. Para maproteksyonan si Mary at maproteksyonan si Jesus. Kasi pag wala si Joseph, possible si Mary, kumalat ang kanilang balita, iskandalo patungkol sa kanila, posible si Mary, kahit sino pwedeng bumato sa kanya. Mamamatay si Jesus. Wala tayong Savior. Kaya sabi ng anghel, Joseph, huwag kang matakot. Iuwi mo si Mary. Ang gusto ng Diyos, proteksyonan mo siya hanggang ipangpanganak si Jesus. Nung ipinanganak si Jesus, pinangalanan po niyang Jesus. Okay? The name Jesus and Emmanuel reflect Jesus' role as Savior and His presence as God dwelling among His people. So inuwi, hindi ginalaw, although nagsama sila sa isang bahay, pero hindi ginalaw para ma-preserve pa rin, no, ang purity. Nag-obey pa rin sila doon sa law. Kasi bawal nga na walang sexual intercourse during engagement period. After engagement period, nagpakasal itong nag-asawa na po, marriage na si Joseph at si Mary. Okay? Now, ang point natin ganito. God's sovereignty, no? I will close in this. This passage underscores
God's control over every situation and His ability to use ordinary people and circumstances to accomplish His divine purposes. Hindi nyo ba alam na lahat na nangyari, kontrolado ng Diyos? Bakit nag-decree na lahat ng galing sa linya ni David ay babalik sa Jerusalem, ay sa Bethlehem, para magpatala? Umuwi sila doon, si Mary, si Joseph, since sila po ay nasa line ni David, kailangan silang umuwi, mandatory. Pagdating nila sa Bethlehem, maraming tao nagsiuwian. Ang problema, wala silang matuluyan. Punta sila sa transient doon, sarado. Fully booked po kami, sorry. Daming tao eh. Another room, sorry, fully booked. Wala silang mapuntahan. Until after na doon sila sa manger. Ito lang yung available. Kasi yun ang fulfillment. Hindi siya ipapapanganak sa kwarto. Hindi siya ipapanganak sa ospital. Ipapanganak siya sa manger. Lahat na nangyari doon sa kanila Joseph and Mary, lahat ng yon ay under sa sovereignty ng Diyos. Ma-fulfill ang Micah ng prophecy sa Micah. Okay? So ang point ko, God's sovereignty lahat. Siya ang kumilos sa mga tao, siya ang kumilos kay Joseph, siya ang kumilos kay Mary, hanggang na ipanganak si Jesus Christ. Siya lahat, God's sovereignty. Okay? Ang atin lang po is obedience. Faithfulness and obedience to God. Magtiwala ka sa Diyos, sundin mo lang ang Diyos, kahit hindi mo naintindihan. Later on, ma-appreciate mo, Lord, thank you. Noon hindi ko maintindihan, ang hirap ng pinagdaanan ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Ngayon ko lang naintindihan ngayon. God's sovereignty. Marahil pinadaan ka ng Panginoon sa isang masalimuot na sitwasyon. During that time, baka gusto mo na siyang isumpa. Pero ngayon, na-appreciate mo, kaya pala pinadaan ako ng Diyos doon. Kasi ito pala yung plano niya sa buhay. God's sovereignty. Mga kapatid, mga kaibigan, I will close in this. The reason for Christmas is Jesus. He is the only reason why there is a season. Bakit may celebration? Because Jesus was born. Without Christ, Christmas is nothing. Now, palagi natin sinasabi, wag, please, pag mag-greet kayo Merry Christmas, kumplituhin nyo ha. Huwag nyong Merry Xmas. Alam nyo ba sino yung tinanggal nyo doon? Si Christ. Pinalit mo si X. Si X, iniwan ka na ni X eh. Huwag mong ipalit si X. And many people, hindi nila naintindihan. Nagse-celebrate sila ng Christmas. Malapit na. December 24, magse-celebrate. Ang mga tao, may handaan probably. Pero hindi nila naintindihan bakit sila nagdiriwang. Maybe dahil lang sa selebrasyon. But don't forget, Christmas is nothing without Christ. We celebrate the birth of the Messiah. Jesus was born to die for our sins. Ipinanganak siya para mamatay. He was born to save us from the penalty, power, and presence of sin. Anong part natin? Believe and accept Jesus as your Lord and Savior. Yes, ipinanganak po si Jesus Christ. Pero kung hindi mo siya kilalanin na tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, this Christmas is nothing. Hindi mo matanggap yung first gift niya, that is salvation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The miraculous conception
the marital complication, and the meaningful conclusion. Mag-pray po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak. Iniwan po niya ang kanyang trono sa langit. Ipinanganak sa pinakamahirap na paraan. Ipinanganak siya sa sabsaban. Salamat, Lord, na dahil ipinanganak si Jesus, nagkaroon kami ng pag-asa. Kami po ay makasalanan, karapat-dapat kaming mapunta ng impyerno. Pero dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin, ipinadala mo si Jesus. Ipinanganak. Siya po ang nag-iisang tagapagligtas at Panginoon namin ng bawat isa, Lord. Habang nakapikit po tayo, baka andito ka, kaibigan, gusto mo ba ng regalo? Yung pinakamagandang regalo na matanggap mo ngayong Christmas is the gift of salvation. Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Libre yan. Walang bayad. And that free gift of salvation is no other than the Lord Jesus Christ. Hindi madali ang pinagdaanan para lang ipanganak ang tagapagligtas. Ngayon, ipinanganak po si Jesus. After 33 years, Jesus died on the cross to fulfill His mission. He shed His blood for your forgiveness. He rose again para ikaw ay maligtas. Ngayon ang desisyon, ikaw ang gagawa. Maniniwala ka ba sa Kanya? Salvation is a free gift. Pero kung ikaw ay maniniwala, if you want salvation, just pray sa hapong ito. I-pray mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ng kaligtasan mo. Lord, makasalanan ako. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa doon sa kapahamakan. Naniniwala ako na ikaw, O Diyos, ipinanganak. Wala kang bahid ng kasalanan. At ikaw, Panginoon, namatay sa krus para sa akin. Ikaw ay muling nabuhay. Lord, naniniwala ako ngayon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Alam mo, sabi ng Bible, kung paniniwalaan mo si Jesus na tagapagligtas mo, ililigtas ka niya. Hindi reliyon ang magliligtas sa iyo. Si Jesus ang magliligtas sa iyo. Kaya kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi siya lang ang nag-iisang tagapagligtas mo. Kung hindi ka maniwala sa Kanya, kung hindi mo siya kikilalanin na tagapagligtas at Panginoon mo, sino pa ang pwedeng magligtas sa iyo? Kaya pag-isipan mo, kaibigan, Lord, gusto ko po na mapunta sa iyong kaharian balang araw. Gusto ko pong maligtas. Jesus, ikaw ang aking Savior. Ikaw ngayon ang aking Panginoon. Sabihin mo yan sa Panginoon. If you want Jesus to be your Savior and your Lord.
Kung tinanggap mo na si Jesus sa ating mga mananampalataya, sana ito po ay mag-motivate sa atin to worship Jesus. Lord, ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka ipinanganak. Ngayon natanggap ko yung kaligtasan mo, Lord, I will worship you. Kagaya ng ginawa ng mga wise men. They worship Jesus. Lord, paglilingkuran kita. Ikaw ang aking Panginoon. Worship Him. Serve Jesus. And live a life that is pleasing to God.